Sa balitang consumer at kalakalan, mahigit $1 bilyong na investments ang inaasahang papasok sa bansa. Ayon kay U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo, manggagaling ito sa 22 kumpanya sa US. Kasama sa mga ito ang paglikha ng oportunidad para sa edukasyon ng higit 30 milyong Pilipino. Ilan sa mga kumpanya na gustong dagdagan ang kanilang investment sa Pilipinas ang FedEx, UPS, United Airlines, Mastercard, Visa, Microsoft at maging Google. Marami raw sa mga tech company ang nagpaplanong maglunsad ng training programs lalo na para sa cybersecurity at artificial intelligence. Tumaas naman ang bad loans o yung mga utang sa bangko na hindi nababayaran sa loob ng 3 buwan mula sa due date nito. Base sa talaan ng Bangko Sentral, umakyat ito sa 3.44% nitong Enero. Mas mataas yan kumpara sa 3.24% na naitala noong Disyembre. Ito na rin ang pinakamataas na level sa loob ng 8 buwan o mula Mayo 2023 nang naitala ito sa 3.46%. Kapag hindi nababayaran ang utang sa bangko sa loob ng 3 buwan, kinokonsidera ng malabo ng mabayaran pa ang mga ito. Tumalo naman sa mahigit 1.6 trillion pesos ang binayarang utang ng Pilipinas noong nakaraang taon. Mas mataas yan ng 3% kumpara sa wala pang 1.3 trillion pesos noong 2022. Sobra rin ito sa 1.55 trillion pesos na programang pambayad sa utang. Ayon sa mga ekonomista, lumaki ang binabayarang utang ng Pilipinas dahil sa paghina ng piso noong nakaraang taon. Kung lumakas daw sana ang piso, nabawasan sana ng bahagyang halaga ng hiniram na pera ng ating bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.